Okay, so start na tayo. Okay. So our text for tonight is yung First Corinthians chapter 3 verse 18 to 23. So I know na sa inyo familiar na siya. Though kung nabasa nyo na yung Bible nyo, pag binasa nyo siya, para siyang confusing. Kasi sabi dito, for the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh this the wise in their own craftiness. Sabi doon, and again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. O, diba? Wise na, pero vain. Ibig sabihin, yung mga kaalaman or knowledge na meron tayo dito sa mundo, pag hindi yan about sa Panginoon, okay, pag sa mundo at hindi sa Panginoon, foolishness. Malinaw po ba yung ano? Sabihin, may alam ka about this world. Okay? Matalino ka. Successful. Pero hindi mo ginagamit sa Panginoon, kay God. So, foolishness to. Alam mo, katalinuhan mo, because you are not using it for God. Okay? Hindi sa Panginoon. Ibig sabihin, pag kay Christ, yan ang tinatawag na wise. Sabi doon, therefore let no man glory in men, for all things are yours. Kahit kanino man yan, kahit ang Panginoon, si Jesus Christ, ay sa Diyos din siya. So, ibig sabihin, huwag tayong linger or mag-focus sa ano yung mundo, ano yung gusto ng mundo, kasalanan, okay? Ano pa? Yung iba, ay, ganito siya. Pera, okay. Bisyo. Pag sobra ka din sa cellphone, bisyo din yun. Diba? So, ano pa? Alak, okay, yun. Mga bisyo na babae, famous, pagiging famous, yung iba na-addict, gusto nila, sikat na sikat sila. Gusto sa kala nila, that is a good thing for them, pero ang totoo, nakakalimutan nila yung Panginoon. They are just focused sa kanilang sarili, which is, that is pride. Ang pride po ay pinag-uusapan about sa sarili niya. So, sabihin, pag sarili mo lang, selfish ka, ikaw lang, ganyan, nawala na yung Panginoon sa buhay mo. Questionable kung ikaw talaga ay anak ng Diyos. Okay? Pangalawa, kung nakafocus ka sa pera at hindi sa nagbibigay ng blessing, yan, dyan nagsisimula ang kasalanan at saka paglayo sa Panginoon. Yung iba, Kristiyano, pero dahil na nagkapera sila, nawala sila sa Panginoon. Ibig sabihin, na-deceive sila ng pera. Yung pera ang nangyari, hindi naman masama yung pera eh. Pero pag yung mahal mo yung pera, okay, diyan nagsisimula yung kasalanan. At yung kasalanan ay sumisira sa tao. Sa inyo, personal, kayo, sa mga nag-aaral, high school, college, working student, or typical na estudyante. Nangyayari, nakapokus kayo sa pag-aaral, okay? Nakakalimutan niyo na yung gawain ng Panginoon. So, nakakalungkot kasi ang nagbigay sa'yo ng buhay, Panginoon. Ano nga rin, nakafocus ka na lang sa Panginoon, ay hindi sa Panginoon, kundi sa pag-aaral or sa kaibigan mo. Or sabi ng kaibigan mo, halika, mag-ano tayo, mag-inom tayo. Sabi dito sa Bible, huwag mong lokohin yung sarili mo. Alam mong mali ang mag-inom. Alam mong mali ang magsinungaling. Alam mong mali ang pagiging tamad. Alam mong mali ganito, ganyan. Pero ginawa mo pa din. So, ano sabi doon? Let him become a fool. Okay? So, ikaw ay fool sa harapan ng Panginoon. At kapag nasa Panginoon ka, ginagawa mo tama sa Panginoon, that's how you will become wise. Okay? So, there are a lot of things na dapat maintindihan natin. Sabi sa Bible na, wag kang tumingin sa sarili mo, yung nagawa mo. Huwag mo di compare yung sarili mo sa iba. Ngayon, the question is, yung ibang tao, kino-compare ka, or family mo, kino-compare ka, iba rin naman yun.
Okay? So, hindi naman porket kino-compare nila tayo. Ako, nako-compare ako sa kapatid ko. Okay, but hindi ako nag-focus doon sa, nakakainis, nakakagalit naman 'to kasi kino-compare ako sa kapatid ko. Kasi iba-iba tayo ng, yung weakness and strength natin. Yung kapatid mo, wala yung ganitong ugali na meron ka, or baliktad naman, yung kapatid mo, ganito yung ugali niya na wala ka. Okay? So, iba-iba tayo. Don't compare yourself, and kapag kinompare ka, take it as positive criticism. Paano po yung positive criticism? Sabihin, when somebody says something to you, ano yung sinabi nila, na parang sa tingin mo negative, isipin mo, kaya nila sinasabi yun, is para mag-improve tayo. Okay? Iisipin natin na yung mga sinasabi ng people behind our backs, or sa mukha natin, sinasabi nila, pinagsasabihan tayo, take it as positive criticism. In a way, na kailangan ko improve kasi ganito yung nakikita sa akin. Okay? So, ang pag-improve ba biglaan? Di ba hindi? Dahan-dahan ng improvement. Kaya nga improve eh. Okay, hindi agad best. Meron pang good, better, best. Okay, lagi natin sinasabi, God wants the best version of ourselves. Pero meron pa palang meron pa pala siyang plano para sa atin na wala pa tayo. Baka kayo, nandun pa lang kayo sa good. Okay, or nasa better. Okay, malalaman nyo lang pag nasa best plano na ng Panginoon kayo sa buhay. Ang plano ng Panginoon sa buhay nyo ay kapag nasa Panginoon ka, naglilingkod ka, masaya, may contentment, meron kang peace sa iyong puso. Okay? Though hindi tayo exempted sa kalungkutan. Okay? Nagagalit, or ano ba? Ito, depression, anxiety, yan yung mga ano ngayon terms, or nababurn out, or nagtatampo, di ba? So, hindi tayo exempted dyan. Okay, may ganun tayong feeling. Sabi nga dun sa kanta namin ng mga DCS kanina, the eyes of heaven move. Maybe I could share to you the lyrics. Ang ganda niya. Through the world today. Ayan. So, ang ganda nung message nung song. Kahit na nagpa-practice kami kanina, sabi niya, magpatuloy ka lang. Sabi, keep preaching the word. Keep telling the lost. Being salt and light. Tayo ang liwanag, tayo ang asin. Magpatuloy lang tayo. Okay? I-reach sila at mag-invite tayo. Lalo na anniversary. Ang tanong, meron din ba kayong ini-invite na maka-attend sa ating anniversary? Okay? If you have someone, tapos yung house group leader nyo naman ay pwede mag-support. Okay? Or kung sino yung naka-assign na men or house group leader nga sa area nyo, sa Calamba ba yan, sa Santa Rosa, sa Binyan, we could reach out to them. I could help you, talk to them, baka sakali, 'di ba? Masundo sila, ma-pick up, may pick up point. Pick up, for example, okay. Kita-kit sa ganito, sa Jollibee, Calamba. O dyan kayo susunduin, dyan di kayo ihahatid pag uwian. 'Di ba? So baka sakali kung meron kayong mga ganung concern para ma-invite natin sila sa darating na anniversary. So, ibig sabihin, wise tayo pag ginagawa natin yung ganong bagay. Nag-i-invite tayo para sa Panginoon. Sila ay makakilala at lumago. Pag sila ay lumago, diba? Ikaw yung naging susi, diba? Ikaw yung naging susi. That's why nakakilala sila sa Panginoon. Ikaw yung ginamit. Mas masaya kung ginamit ka na, naging blessing ka pa sa kanila kasi nakakilala sila sa Panginoon at nagpatuloy sila. Okay? So,
Saka sabi doon, hindi man tayo nakikita ng mga tao na ganito yung ginagawa natin, na kabutihan, hindi tayo na-appreciate. Pero ang Panginoon, kitang-kita tayo. Okay? Kitang-kita tayo ni God na dapat we need to try our best, di ba? So, minsan, pagod, ganyan, but we still need to look to God. Minsan, malungkot tayo, mag-pray tayo, minsan, kumanta ka, di ba? Kung mahilig ka mag-instrument, tumugtog ka, kantahan mo yung sarili mo para ma-encourage ka. So, pag sa Panginoon yan, okay, there are many ways that paano gagalaw ang Panginoon sa buhay natin. Okay? At saka sabi doon, and again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Pag ginawa mo sa mundo, ayan ay walang kabuluhan, walang kwenta. Pero pag ginawa mo sa Kanya, ayan ay may kabuluhan. Okay, so ibig sabihin, wise ka sa mundo, fool ka naman sa tingin ng Panginoon. Okay, so huwag kayong malilito doon. Dito sa verse na to, baka malito kayo. Fool ka sa mundo, pero wise ka sa Panginoon. Ang ibig sabihin, ginagawa mo yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Hindi yung gusto ng mundo, ni Satan. Okay? So, yun yung sinasabi na wise ka nga sa mundo, fool ka naman sa harapan ng Panginoon. So, let us be aware na ano ba yung ginagawa natin para sa Panginoon. Okay, dapat pagpatuloy natin. Why? Because may profit yan, may bunga yan balang araw. I'm so happy na nakikita ko si Luis, meron siyang visitor kahit wala silang tulog. Pero naka-attend ng morning. So nice to see that some of you, meron kayong itinatry na i-invite. Okay, that is a good thing. Okay, nakapag-invite kayo. Even though hindi sila maka-attend ngayon, maybe someday, di ba? But we need a lot of prayers and follow-up. Hindi lang basta pray ka ng pray, dapat nagpa-follow up ka din. Okay? So, ganun. Hindi lang basta mayroon kang gusto, pero wala ka naman trabaho. So, kailangan magtrabaho para ma-achieve mo yung gusto mo. Or gusto mo magka-medal pagdating ng recognition, diba? So, kailangan pagbutihan mo yung pag-aaral mo para magka-achieve ka ng goal na gusto mo, maging makasama sa top 10, ma-recognize ka, may medal ka. So, it's up to you. Okay? Be prayerful and do your best. Okay? So, God will do the rest. Ayan nga yung sinasabi eh. Pag ginawa mo yung best mo, pinag-pray mo sa Panginoon, ganito, ganyan. So, tutulungan ka ng Panginoon eventually. Pag tama yung motive mo at yung puso mo. Okay. So, last, sabi dito, kahit kay Paul ka pa, Apollo, Cephas, or sa mundo, or kamatayan, or sa buhay, ano ba yung meron tayo ngayon at mga susunod, ito ay sa Panginoon. Ay Panginoong Diyos. Lahat ito ay sa Diyos. So, kaya kailangan tayo, ingatan natin ano yung meron tayo. Ano yung sumunod sa verse na yun? Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Tayo ay pinagkatiwalaan. Okay? Kung tayo ay pinagkatiwalaan, dapat pahalagahan at ingatan natin. Okay po? So, kung kayo napagkatiwalaan kayo ng Diyos, na meron kayong buhay na walang hanggan, ingatan natin yung testimony natin, paano tayo magsalita, paano tayo makikasalamuha, makipag-usap. Ingatan niyo yung bawat lalabas sa inyong bibig. Okay? May mga kausap kayo na hindi Kristiyano, tas alam nila na, oy, baptist ka ba? Ba't ganyan ka magsalita? Ay, Christian ka pala. Hindi nila alam, 'di ba? Na na ikaw ay anak ng Diyos. So, hindi din magandang testimony na kaparehas ka nila pero anak ka ng Diyos, walang pagbabago sa iyo. 'Di ba? So, nakakalungkot yung ganung mga nangyayari. Okay, sa panahon ngayon, and I hope hindi po kayo kasama doon. At kung may nagagawa kayo na sa tingin nyo mali, it's not too late to ask God to help you, to help me,
Okay, to help every one of us na unti-unti tanggalin yung mga pangit nating behavior and attitude. Okay? So, alam niyo po ba yung habit? Narinig niyo na po ba yung habit? Sabi niyo lagi mong ginagawa. Kaya na sabi ko na sa estudyante ko, alam mo yung habit? Sabi niya sa akin, Ma'am, mabilis yun. Tapos sinuro niya yung letter R. Yung pala rabbit. Sabi ko, hindi rabbit. Habit. Ayan. Ni-joke ko siya. Natawa kasi ako sa sinabi niya, kala niya rabbit. Sabi ko, ang habit, lagi mo siyang ginagawa. For example, hindi mo alam. Lagi ka nagkakamot ng ulo. Wala ka namang kuto. Okay? Pero, lagi kang nagkakamot ng ulo. Kahit saan ka natulala ka or nakamot ka na ulo, lagi mo siyang ginagawa. Yun yung habit. Everyday mo na siyang ginagawa unconsciously. Tapos lagi, hindi mo na mapigilan. Nagkakamot ka ng ulo kahit wala namang ano. Pero kasi naging habit mo na siya. So, mahirap tanggalin yon. Maliban na aware ka, ay, magkakamot ang ulo, hindi ako kakamot. Okay, so ganun, habit. Sabi nga, kapag ginagawa mo yung isang bagay na within 7 days, nagagawa mo siya paulit-ulit hanggang 30 days, hanggang 90 days, nagiging habit yun. For example, ako, nagda-diet ako. Wow! So, hindi ako kakain ng rice, ganyan. Gagawin ko to sa isang linggo. Okay? Gagawin ko to for about 30 days. Gagawin ko siya for about 3 months. Magiging habit ko na yun na magle-less rice ako or hindi ako kakain ng rice. Okay? So, depende kung ano yung habit na gusto nyo. Ngayon, gusto nyo sumipag. Ano kailangan mong gawin? Di mag-aral ka everyday. I-try mo siya 30 days. I-try mo siya hanggang 90 days. Mag-aral ka ng mabuti. Magiging habit mo yan. Okay? Tapos until umabot na 1 taon, 2 taon, 3 taon, ayan na. Masipag ka talaga mag-aral. Kasi biglang gumaling ka sa pag-aaral mo kasi lagi mong ginagawa. Pero kung lagi ka nagsi-cellphone, nanonood sa mga nangyayari sa mundo or bakit siya ang ganda ng skin niya? Bakit ako hindi? Bakit siya matangkad? Ako hindi. Kasi nakikita mo sa Facebook, akala mo yun yung perfect. Sorry. Wala pong perfect. Yan, sinisip na ako ulit. Ayan. So, wala pong perfect. Huwag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Sorry. Don't compare yourself. Kung sila matangkad, sila makinis. Something, siguro umiinom sila ng gamot or nagpapahid sila sa mukha, pero hindi yun ang perfect. Wala pong perfect sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin or binigay sa atin ng Panginoon, ay nakakatawa ako sa sinok ko. So, yung binigay sa atin ng Panginoon, itong katawan na to, kailangan natin pangalagaan. Okay? The same time, tanggapin natin. Pwede nating improve through makeup. Ayan, ang makeup hindi po masama. Pero kung yung mukha mo, panay makeup na yan, hindi na yan yung mukha. Sorry. Hindi na yan yung mukha mo. Para naman akong ano nito. Natawa ko sa sinok ko. Ayan. Okay. So, balik tayo dun sa ano. Pag yung mukha mo, makeup na yung itsura, yun ang masama kasi hindi na yung natural. So, yung makeup kasi for improvement lang. Okay? Improvement lang. Hindi na yun yung laging yung mukha mo. Pag tinanggal yung makeup ng iba, ha? Siya ba to? Yun, hindi na yun natural. Kaya hindi yun maganda. So, pwede nating improve. Okay, pero hindi too much. Yung iba naman too much. Akala nyo perfect sila, pero hindi talaga. Anyway, so yun. I hope malinaw, okay, na pagdating sa gawain ng Panginoon, tayo ay wise sa harapan niya. Pero pag magaling tayo sa mundo, full tayo sa harap niya. Okay, sabihin, nadideceive natin yung sarili natin. Akala ko galing-galing ko, pero sa Panginoon wala akong nagagawa. So, hindi ka magaling. Di ba?
So, I hope it's clear. And doon tayo ayan, so pala bumabalik. Okay, so doon tayo magtatapos sa ating pong um, devotion this evening. Okay, 6:52 na. It's okay. So, let's hear short testimony. Okay. So, paano mo, paano mo, ano yung mga nagawa mo sa Panginoon? Kahit isa lang or dalawa. Ano yung mga nagawa mo sa Panginoon? Isa or dalawa? Name it. Okay. So, sige. Dahil nag-pray si Luis kanina, unahin natin si Kirsten. Ano yung nagawa mo sa Panginoon? Name it. Isa or dalawa. Narinig ba ate? Akala ko si Luis na. Sige. Narinig ba or malakas yung ulan? Naulan kasi. Okay. So, sa akin po, siguro yung may na-invite ako noon, tapos ito ang storya. Nag-pray ako dati na sana may ma-invite ako sa Panginoon na magkaroon siya ng ministry, tapos yung magkaroon siya ng other friend. Ganon. Like, yung parang lumawak yung, niya, yung, basta yun, lumawak siya, ganon. Magkaroon siya ng friend na hindi lang ako palagi, ganon. Then, sabi ko sa Panginoon nun, Lord, gusto ko ma-experience yung talagang sumakses ka, gano'n. Parang sumakses ka sa Panginoon, by inviting friend. Tapos, one day, nagulat ako nun kasi parang grade 11 ako nun, grade 11, first day of school. Tapos may nakausap ako, sabi niya, nag-church daw siya lagi nung nasa province pa siya. Then, tinry ko siyang ma-invite ng Thursday night. Kasi sakto nun, pupunta ko ng church. Tapos sabi ko, binibiro ko lang naman na, baka gusto mo sumama kasi pupunta ko ngayon church. Tapos, sabi niya, sige. Ano ba? Sabi ko, seryoso ka ba? Nagulat ako kasi hindi ako sanay na, kasi syempre, madaming rejection. Nasanay ako ng ganun, pero okay lang. Tapos sabi niya, sige, sama ko, ganito, ganun. Tapos, ayun. Tapos pinag-pray ko na sana Lord magamit siya sa ministry one day. Yung desire niya talaga kung ano man yun. Then, ayun, nakapag-invite naman ako for a while na nakapag-ministry siya kahit medyo matagal din siya nag-stay sa choir, I think, ayun. Then, pinag-pray ko din na maging disciple ko siya before, tapos pero ngayon, pinag-pray ko pa rin na sana, Lord, merong tao ulit ako ma-invite para sa Panginoon. Yung may desire talaga na hindi porket ako yung nag-invite is ako na lagi yung parang pupuntahan, kaya lang siya pupunta dahil sa akin, ganun. Ayoko naman na maging ganun. So, ayun po yung naging yung pag-i-invite talaga ng friends sa school, sa pinsan man yan, or loved ones, kahit sino po. Ayan. Thank you so much, Kirsten, for sharing. And totoo yun, marami tayong marami tayong nai-invite, pero hindi lahat sila nagpapatuloy. Pero tayo na nag-i-invite, kapag tayo yung tumigil or hindi nagpatuloy, sino pa? Sino pa ang susunod na mag-i-invite kung tayo mismo nag-i-invite ay titigil? So it's a good thing kahit nawala yung iba nagpatuloy, tapos bigla nawala, yung iba naman nagpapatuloy or hindi natin alam kung nasaan sila. But accountable na sila doon kasi pinakilala natin ng Panginoon sa kanila. Ngayon, yun nga, nangyayari naman talaga yung ganong senaryo na magsisimba lang siya pag nandyan ka. Eh, paano pag wala ka nga? Hindi na siya magsisimba, di ba? So, yun nakakalungkot dun. But, yun nga, dapat sa Panginoon sila mas lumalapit kaysa sa tao. Sorry. Ba naman to?
Anyway, so, thank you, Kirsten. Si Luis naman. Si Luis, ayan. Anything na nagawa mo na sa Panginoon, pwede isa or dalawa or many more. Ayan, you could share this evening. Sige, Luis, let's hear from Luis. Ano po, yung makapag-invite din po ako. Yung si Rachel po. Kasi po non-believer po kasi siya eh. Hindi po siya naniniwala kay Lord. Pero po sabi ko po kay, nag-pray po ako kay Lord na sana one day may matulungan din ako na maligtas din yung soul niya. And ayan, nung time na kinausap niya ako, sabi niya, "Eh, alam mo ba si Lord, ano bang purpose niya sa akin? Ba't niya ako binuhay?" And in-explain ko po sa kanya yung lahat. Tapos sinaran ko din po siya ng mga Bible verses. And ayun po, sabi ko po sa kanya, gusto niya sumama sa akin sa Sunday, mag-church tayo. Sabi niya, sige daw, try niya daw po. And ayun din po, doon niya po nakilala si Lord. Ang sabi niya, gusto niya din daw po magpatuloy kasi daw po, gusto niya din daw po maligtas din na mapunta din po daw siya sa heaven. And yung isa pa pong nagawa ko kay Lord is worshiping po. Ayun po, yung nakalala ko po si God. Tapos medyo nagiging okay na din po ako gawa po sa mga. Ayan. So, thank you, Luis. Ayan. So, totoo naman na pag may ini-invite tayo, ang sarap sa pakiramdam ko nagpapatuloy sila. Natatawa ako kasi anyway, so yun. Pag pinagpe-pray mo talaga kung ano yung gusto mong gawin para sa Panginoon, wala imposible sa Kanya, ibibigay niya yung answer dun sa prayer natin. But yun nga, marami tayong pinagpe-pray, but I hope yung prayer natin, hindi lang pag magre-request tayo, pero nagpapasalamat tayo at the same time na may request tayo na mayroon tayong request na Lord, sana itong gagawin ko, meron akong ma-encourage, 'di ba? So, meron akong mga ma-invite na makakilala sa iyo, kaibigan man yan or kalaro. Ay, may feedback ulit. Sorry. Ayan, so yun po. Maganda din talaga na every prayer na meron tayo, let us always na inuuna yung Panginoon when it comes to our prayers. Okay? So sa mga panalangin nyo, maganda yan that you have the prayer because there is a desire sa puso nyo na makapag-invite ulit. At kung nag-invite kayo, hindi pwedeng tumigil tayo. Kasi sino pa yung magdadala sa kanila sa Panginoon? Example na lang, 12 disciples, di ba, ang Panginoon, yung kasama niya. May kasama nga siya eh. Yung isa hindi pa save. Disciple na yun sumusunod sa Panginoon pero hindi pala save, hindi pala ligtas. Eh how much more yung hindi tayo na nakakilala lang sa Panginoon, 'di ba? So may mga times na akala natin ini-invite natin sila pero hindi pala talaga sila nakakilala sa Panginoon kasi iba yung motive nila. So, iba din naman yun. So, let us be prayerful and maganda yung desire nyo na nakakapag-invite kayo. And I pray yung mga may invite nyo, magpatuloy sila sa Panginoon, hindi sa inyo. For example, kayo nawala. Tapos nawala na din sila. Nakakalungkot naman yung ganun, 'di ba? So, kung kayo, ginagamit kayo ng Panginoon ngayon, pagpatuloy nyo lang yan. Na maging blessing sa iba.
Like ko nga sinasabi, pag ako nawala, I hope yung mga tao na na-encourage ko magpatuloy sila sa Panginoon, hindi dahil wala na ako. Wala din sila sa Panginoon kasi hindi naman ako yung Diyos, di ba? Hindi ako yung Diyos. So, dapat sa Panginoon sila mapapatuloy sa Panginoon Diyos. So, doon tayo magtatapos and thank you so much sa pag-share, Luis and Kirsten. Pagpatuloy nyo lang yung pag-i-invite nyo, pag-pray nyo na marami pa kayong ma-sharean or ma-invite, lalo na sa anniversary ng church anniversary. Alam nyo, ang lakas yata ng phone ko. Ito yung way na you give back sa Panginoon yung ginawa niya by inviting souls of men or inviting your friends, your family, okay, your classmate sa anniversary natin para sila din naman magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? So, nasa atin. Paano natin papakita yung pagmamahal natin sa Panginoon? So, we need to invite and share the gospel. Okay? So, doon tayo magtatapos. Thank you so much for joining. And hope sa next time may kaibigan pa kayo maka-join. Let me know so that I could chat them. Ma-chat ko sila, maka-attend sila. Okay? So, dito kahit hindi po siya high school, basta babae. So, clear po tayo. So, let's pray. Ayan, let's close in prayer. Let's pray at this time sa atin po devotion. Ayan, so we are so thankful. Ayan, sa gabing ito. Ayan, nawala na rin yung sinok ko. Anyway, so let's pray. Dear Lord God, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa ginamit yung way para magkaroon kami ng devotion. At the same time, sharing time. Salamat din po sa napakinggan ko. Patuloy niyo pong gamitin si Luis and si Kirsten sa kanilang mga kaibigan ngayon, sa environment nila, sa school, na marami po silang ma-invite, ma-sharean, at matutunong Word of God through them, these young ladies, and also makapag-invite po kami ng mga visitors para sa darating na anniversary and also para Panginoon na ibalik sa inyo yung papurit pasasalamat. Makapag-invite pa po kami ng mga mahal namin sa buhay at the same time, Panginoon, attend po sila at provide niyo po yung pamasahe or sasakyan through the house group leaders para maka-join po sila sa anniversary. Salamat po muli sa gabing ito. Thank you, Lord, for Kirsten and Luis for being here tonight. Thank you, Lord, for your love. We love you, O Lord. Just we pray. Amen. Okay, so picture na po tayo bago tayo ma-end yung ating call. Ayan, so hoping maka-open kayo ng camera for ilang minutes. Ilang minutes yun? For about a second. Ayan, so wait lang.